Ibang klase, ibang level ho talaga ang pagiging hipokrito nitong presidente na to. Kaya nagiging negative 15 yung net satisfaction rating mo. Langya ka. Dahil sa mga ganyang banat mo. Mamaya ho, babaran ho natin yung post na yan ng One News. Ha? Pero bago yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, itong si Sherlito Banayo. In-interview siya sa SMNI. Palakpakan ho natin. SMNI, isa sa mga mapagkakatiwalaang network po yan. Kaya kung nakasubscribe kayo sa News 5, sa ABS, sa GM, mag-subscribe ho kayo sa mga yan. Net25 at SMNI, isa ho sa mga mapagkakatiwalaan ho nating network yan na kung saan, kung ano yung tunay na nangyayari sa bayan, walang propaganda, walang kung ano-anong kalokohan, dyan ho natin makikita yung mga yan. At dito rin ho sa video na to, siyempre tatapusin na natin. Part 3 na ho ito ng video nitong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan, pambihira talaga, oo. Kasado na ang hearing ng Blue Ribbon Committee. June 4, sa June 4 ho. Sa Lunes, sa Lunes iimbitahan na ho yung mga ika nga magbibigay ng linaw sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang mastermind dito sa mga maaanomalyang flood control project na to. Unahin na ho muna natin itong kay Marcos Jr. Ito sabi niya dito sa post ng One News. Kaya dahil dito sa PH Update, mahirap tayong paratangang fake news. Pag fake news tayo, di fake news din ng One News. Hindi ho, kinote ho nila yan. Doon sa naging panayam ng mga Malacanang press cartel dito kay Marcos Jr. Diyan sa kanyang state visit sa Japan. Di pa natin pinanood. Hindi ko alam kung papanoorin ko. Parang wala namang kwenta sasabihin niya. Puro kabangagan lang naman. Ito yung mga iba sa mga sinabi niya na kung saan napukaw ang ating atensyon at aking ibabahagi sa ating mga kasama dito sa PH Update. The only person who can turn down the political heat are the people who turn up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. Palapang na natin. Pambihira. Bangag na bangag, sabi ni Sen Aimee. Hirap na. Diba? Bangag nga yan di ba? Ang makakapagpababa daw ng political hit, yung mga nagtaas niyan in the first place. Sino ba? Sino may pakana ng sandamukal na insertion sa budget? Sinong may pakana? Hindi na political hit to. Galit ang sambayan ng Pilipino. Bakit natin nasabi? Negative 15 ang net satisfaction rating mo. Ito, re-remind lang kita, walang yakang bangag ka. Sinong may pakana sa blankong bycam? Nagsalita dyan si Tatay Digong, Ito, nag-pile up na ho ang galit ng sambayan ng Pilipino tapos sinasabi nitong bangag na to political hit. Hindi! Galit ang sambayan ng Pilipino. At sa galit ng sambayan ng Pilipino na yan, wala nang magawa yung ibang mga politiko kung hindi gawin yung sigaw ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Kaya mainit Kasi ang ating mga kababayan, gutom, walang trabaho, di ba? Mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, napakapangit na tugon pagdating sa usaping pangkalusugan, di ba? Yan ang dahilan kung bakit negative 15 na net satisfaction rating mo. Ang galit dito, hindi politiko. Ang nagpapainit sa usapin, hindi ang mga politiko. Ginawa mo itong environment na to, Marcos Jr., huwag kang bangag. Walang niya ka. Sinong magpa-turn down? Sambayan ng Pilipino? Hindi namin kukwestiyonin yung mga kalokohan na nangyayari sa administrasyon mo. Ano kasi Raulo? Saan na tayo? Blankong bycam report. Na kung saan ministerial na lang daw ang paglalagay ng figure, sabi ng ibang mga congressman noong 19th Congress. Sang-ayon ho ba kayo doon? Impeachment ni VP Sara, isa sa mga nagdi-divide na issue sa sambayan ng Pilipino, yung impeachment na yan. Wala namang kwenta yung mga aparat at VP. Yan. Walang kwenta yan. Ito, pinakamalaki na nagpapainit sa usaping politika ngayong mga panahon na to. At yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan ngayon sa Senado. Pinakamalaki na nagpapatindi sa init sa politika. Issue ng mga maanomalyang flood control. Lang yaka, kala mo makakalusot kayo Kala nyo makakalusot kayo mga maletagang Hindi matatapos tong usapan na to. Kung sa tingin nyo, dahil hindi nyo ma-impeach si VP Sara, ngayon magtsatsacha, walang magiging eleksyon sa 2028, huwag na kayong mag-ilusyon. Hindi mangyayari yan.
nakabantay ang sambayanan. At dito sa isa na to, sa tingin ho natin mga kababayan, hindi na pahihintulutan ng ating mga kababayan na sambayan ng Pilipino yung mga kabalbala na gustong mangyari ng walang niyang administration na to. Ito, President Bongbong Marcos said, the responsibility of lowering the country's political heats lies with those who contributed to its rise. Pambihira naman. Sino yon? Ang nagpapainit dito sa politika sa ating bansa, yung mga kabalbalang ginawa nyo sa administrasyon nyo. Nagre-react lang ang sambayan ng Pilipino sa kawalang trabaho, gutom, mahal na presyo ng pangunahing bilihin, pangit na healthcare, di ba? Gutom, edukasyon, yan ang nagpapainit sa politika kaya ramdam nyo hanggang sa Malacanang ngayong mga panahon na to. Magkalinawan nga tayo, bangag. Nangya ka talaga. Kung ako tatay nito, pambihira. Kung ako tatay nito, dito. San tingin lang, halika dito. Pag gigil. Ngayon may kasi ang mga politiko wala lang magawa. Kung merong mga politiko na pinapainit ang usapin sa politika dahil sa kumpas ng Malacanang, meron namang politiko na nagigilty sila dahil nakikita nila ang ating mga kababayan nagugutom ngayong mga panahon na to. Dahil sa pagnanakaw na ginawa ng administrasyon na to. Di ba? Ganun lang naman yung mga kababayan. Pambihira. Napapataas mo yung high blood pressure ko, ha? Hindi naman ho tayo high blood, pero tumataas yung high blood pressure ko. Kanya ka, Marcos Jr. Oh, Marcos said that his administration has remained focused on governance. Focus on pagnanakaw. Walang nga kayo. Binalik nyo na ba yung pera ng PhilHealth? Paulong pag... Makuhin pa tayo. Focus on governance. Ano, governance sa mga magnanakaw? Flood control. Amyena Pangandaman. Manny Bunoan. Nag-bail na dun sa grab case na isinampa ng ombudsman. Tapos, focus on governance. Si Raulo ka ba? Gigigil ako sa'yo. Gusto ko magpakabait. Biyernes ngayon, ha? Ayoko na. Bahala ka na. Ay, hindi ko natatapusin tong kabalbalan na to ni Marcos Jr. Dito tayo kay Sherlito Banay. Wala ka. Ano kasi, parang sinto-sinto yung mga punta. Akala mo yung ibang mga politiko, yung mga nasa majority, minority, yung ang mga yan, nagre-react lang sila sa timplahan ng sambayanan. Hindi nila gusto tong political hit na to. Kaso wala silang magawa dahil sa environment na ginawa nitong bangag admin. Hindi ko malaman kung anong mahirap intindihin. Kahit siguro hindi rocket science Hindi mo kailangan maging rocket scientist para maintindihan mo ang dahilan ng pag-init na sitwasyon sa politika dito sa bansa na to. Kagagawan ng mismong administrasyon mo. Hindi kagagawa ng ilang politiko. Nagre-react lang sila sa nakikita nila sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Maraming gutom, maraming walang trabaho, mahal na presyo mga pangunahing bilihin, mahal na presyo ng produktong petrolyo. Ano gusto nyo mananahimik yung mga politiko? Linagay sila dyan sa mga pwesto nila na yan para protektahan ang interes ng sambayanan. Sira ulo talaga itong administrasyon na to. Kahit ayaw mo mag-init, mapapainit ka Eto na, dito tayo kay Sher Lito Banayo. Ito, Sher Lito, okay? Halfway through your term. Ay, teka. Dito muna pala tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Good news. Eto na ho, magta-turn down na ang hit dito. Dahil itong gusto na sambayan ng Pilipino, ituloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Tapos ang usapan. Puisit na to. Nagbabalik po sa ganang mamamayan. So, Sen, sa Monday, expect na natin, mag-schedule na po ang, bagamat wala pa yatang representative ang minority sa Blue Ribbon Committee, Sen. Ngayon nilang magbigay eh. Kasi sabi nila siguro, ito naman sarili ko lang na opinion. Opo. Huwag na kasi makukuha naman natin kaagad dyan.
Ganun ba ang kanilang pananaw? Kaya pala hindi sila naglalagay ng mga representative sa bawat Pangkaraniwan na kasi, committee. pangkaraniwan na Opo. pagkaganyan dahil organization na, yung minority leader, magsasubmit siya ng pangalan Oho. sa mga tao niya. Ito, gusto namin dito, si ganito dito, si ganyan, ganyan. Oho. Sabi nila, hindi na kailangan niya kasi it's only a matter of time. Ganun ang iniisip nila. Ganun ba? Pero kung halimbawa, wala pong representante ang minority, pwede pa rin magpatawag ng hearing ang BRC? O, bakit hindi? Kung ayaw nila, di Oho. kahit dalawa lang kami. Oo. Kasi ang chairman nyo, Senadora Pia, tapos dalawa kayong vice chairman, abagay, nakapag gano'n naman, no? Siyempre, hindi sila pupunta eh. Kasi Opo. nga ayaw nila mag-participate, di ba? Opo, oo. O di majority ang kasama ko, may kasama akong dalawa, di okay. Tuloy na yun. Oo, oo. Oho. Ito, So may quorum na pagka may dalawa. Okay na yun. Siguro kahit na umalis sila, hindi na nila pwede sabihin, walang quorum, stop ang hearing. Hindi ganun gumagana yun. Di ba? Kailangan lang ng isang Pia Cayetano, tuloy-tuloy na ang hearing na yan. Maririnig na natin yung mga magsasalita sa Blue Ribbon na yan. sabi Hindi daw po- lamang yun, ha? Hindi Opo, lamang opo. yun. Ako, vice chairman din ako ng public order. Opo, oho. So mag-a-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato noong 11 at saka opo. yung pagkaroon ng paputukan ng Alam ko na yan. Alam ko na kahihinat na ito. Ganun. Naknak ka lang kayo sa mainstream media. Mga bayaran naman yan eh. Naka-payroll naman yan sa mga oligarkong matatakaw sa pera. Di ba? Mga politikong mahilig sa maleta. Naka-payroll naman yan mga mainstream media na yan. Dakdak lang kayo. NBI, CIDG, PNP, dakdak lang kayo. Sige, mag-hearing tayo dito. Walang niya kayo. Comsec, i-play nyo yung video. Uncut. Tapos ang usapan. Palakpakan. Itong si Rodante Marcoleta. May May 13. Opo. Magkasunod na araw yun. Oho. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Okay. Na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Oho. Doon, kailangan kailangan maimbestiga yan. So pwede pala kasi ang chairman niyo po sa public order, si Senador Bato, kayo po as vice chairman, pwede naman pala yun. Oo, wala pa si Bato eh. Oo nga po. Nagbabakasyon. Hindi umatagpuan. Ito, tingnan mo ang ginawa na naman nila. Oho. Si Senador Robin at saka lahat ng mga kung sino-sino na nagbigay daw ng tulong para makalaya si Senator Bato, inaakusahan na naman ngayon ng Ay, opo. ng PNP yata. Hindi isa-isa na po sila. Oh. Paano magkakaroon ng pananagutan yung tao? Bakit? Saan ba nanggaling yung kautusan na arestuin si Senador Bato? Sa ICC po. ICC warrant. Oho. Ayaw naman nilang ipakita yung warrant of arrest. Oho. Ayaw din nilang ipakita, okay, halimbawa, totoong merong warrant of arrest. Kanino po binigay? Binigay ba sa'yo? Mr. Trillanes, binigay ba sa'yo? Ipakita mo yung yung paper trail, di ba? Opo. Kasi manggagaling yan sa Interpol. I-evaluate yan ng General Secretariat ng Interpol. Magmi-meeting sila eh. Yan, ipadadaan doon sa tinatawag na diffusion mechanism. Hanggang sa magpalabas yan ng red notice. Okay? Pagkatapos makikipag-coordinate siya sa mga member countries niya. So yun ang proseso. Sen, ha? Opo. Oo. Opo. Paano siya makikipag-coordinate sa Pilipinas nang hindi siya nakikipag-ugnayan dun sa NCB ng PCTC? Oho. Lahat yun ipalilitaw mo kung talagang dumaan ka sa proseso. Paano napunta kay Trillanes yung warrant of arrest? Si Trillanes bang inatasan ng magbasa ng Miranda warnings? Kasi babasahin mo yun eh. Oo nga po. No? Senator Bato, ikaw ay merong karapatan na manahimik at lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa lahat ng hukuman, lalong-lalo na sa hukuman ng ICC. Naku po. Pwede ka rin magganito, pwede ka rin gumanyan. O sino nagbabasa no? Si Trillanes? Oho. Yun ang masakit na katotohanan. Yun ang masakit na Mukhang, katotohanan.
Kasi daw po, ano ba yan? Yung sabi, wala naman anyang hindi ata siya nangayunan yung hinihinging TRO. So, ibig sabihin na niya, Hindi naman kung pinapayagan. hindi sila nagbigay ng TRO, hindi naman sinasabi doon na pwede nyo nang huliin. Ang sabi ng Korte Suprema, kinaklarify namin, hindi pa kami makakapagbigay niyan. Opo. Kasi pinag-aaralan namin mabuti yung main petition. yun, O, opo. kung meron kayong paggalang sa Korte Suprema na kinakailangan nyo naman dapat igalang, wala eh. Ano na natin? Huliin na na natin. Narinig ko naman si Pangulong Bongbong, wala pong order ang gobyerno na huliin si Senador Bato. Senador Trillanes, si Senador Bato. Oho. Bakit siya hinuhuli bakit siya tinutugay-gaya ng NBI at saka ng PNP? Oho. Alin talaga yung nagsasabi ng totoo rito? Pinuntahan na nga raw yung 3 bahay ni Senador Bato. Buti, hindi raw nakita. O yun nga eh. Patunayan ninyo na ang warrant of arrest ay balido at kinakailangan at ito ay pwedeng i-enforce sa ating bansa. Mukhang kinikilala po ng DOJ Secretary Sen eh. Yo, Balido. Ayun, tataka nga po kung mismo Baka DOJ sila natin. lang ang kumikilala. Oho. O sige, pumunta ka sa Russia. I-implement mo, huliin mo si Vladimir Putin kapag hindi ikaw ang kinulong. Di ba sinasabi ko, ito, napag-usapan na natin ng mga nakaraan. Oho. Si Benjamin Netanyahu pumunta ng Canada. Oh. So nagplano yung Interpol. Pakihuli po ninyo si Benjamin Netanyahu dahil meron pong warrant of arrest ang ICC. sa kanya. Canada is a member of ICC. Sabi ng Ng Canada. Sabi ng Canada, nek mo. Pinauhuli siya, nagpunta yata sa Mongolia si Vladimir Putin. Oho. Ang Mongolia is a member of ICC. Okay. Opo. Kaya hindi siya pwedeng huliin dito kanya. Oho. Ayaw namin. Anong ibig sabihin nun, Jen, na palagi nating pinapaliwanag? Yung implementation ng warrant of arrest ng ICC depends Oho. on the voluntary action of a member party. Kung gusto niya. Oho. Kung ayaw niya, hindi pwede. Baka naman tinanggal sa ICC yung Mongolia at Canada, Sen, kasi hindi nila ini-implement yung mga Dito sa ating ASEAN, sabi ko nga sa'yo, ang may membro na lang ng ICC, Cambodia. Cambodia na lang. Oo. Siguro, baka sana doon nila ibaling sa Cambodia tapos pahuli si Senador Bato. Baka i-implement ng Cambodia. Pero tayo, hindi na nga tayo member eh. Aha. Hindi na nga tayo member. Hindi ba nakalagay sa saligang batas, Jet? Opo. Ang linaw-linaw doon eh. Ibig bang sabihin ng ICC, mas mataas pa siya sa Korte Suprema ng Republika ng Pilipinas? Hindi ho. Di ba? Hindi, oo. Kinikilala Noong ka nakapirma tayo sa treaty, okay. Pero wala na nga ang treaty eh. So wala na pong binding leak, wala na pong authority. Ang ICC, mga kababayan, 24 years old lang as of May 2026. Alam po niyo kung gaano na po katanda ang Korte Suprema ng Pilipinas? Oho. 125 years. Grabe. 125 years versus doon sa wala po teenager pa lang yung ano na yan parang ano pa lang, mag-aasawa pa lang. Ang Korte Suprema natin lampas na sa lolo sa tuhod. Hindi. Pagkatapos, paiilalim ba ang ating Korte Suprema sa ICC? Oho. Ayan po yung mga tanong eh. Kaya nga, pagka nagkaroon ng hearing, Oho. ayan po, binibigyan ko na po kayo para alam na po niyo isasagot nyo. Makapaghanda na sila. Pero pagdating nyo po, hindi po itatanong ko sa inyo. Tandaan po ninyo. Si Secretary Bida, alimba, Secretary Bida. Dumating po kayo. Ito pong pinag-uusapan, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ko na po itatanong, iba na po itatanong ko sa inyo. Ayan. Naku. Ito pala, may announcement po, Senador SP Alan Sen, no? Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on the alleged flood control scandal. Ayan. Subcommittee na. Subcommittee na yan. At mukhang
kayo yata ilalagay na chairman ng subcommittee. Kasi baka si Senator Pia, kung baka naman kung sino-sinong kumakausap dyan, baka nabuisit na. Ganun ba? Ayoko yung kinakausap ako. Oho. Nakagaya ng ginagawa nila kay Senator Jinggoy. Aha. Oo. Ayun. Bahala sila. Sa inyo po kasi ako lang nakakakausap eh. Kasi, dalawa lang naman kami ni Senator Jinggoy ang vice chair. Oo nga po, oo. Winawarrant na si Jinggoy, di ako na lang ang natira. Ayun. Baka hindi na ako makatawag kasi nga, pati ako inaresto na rin. Pares. Ayun, ang masakit na katotohanan. Di ba? Opo, oo. Hindi, nakangiti ka lang, pero ito, sinasabi ko nga sa'yo. Oo. Maaari po nilang gawin ito, mga kababayan. Nako, oo. Ako po, ginagamit kong halimbawa ang ginawa nila sa akin. Yan. Maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw, wala pong plunder na involved. Hindi po totoo yung sinasabi nila, lalo na po yung mga abogadong pulpul na naggagaling-galingan dyan, Si Mel Santa Maria. Yan, naggagaling. na kahit na po pribadong pondo na itinulong ng isang kaibigan na lang-alang lang sa kanyang hindi rin kagustuhan eh. Oho. Sa kanya lang pag-asa na baka sakaling manalo ako dyan. Babaho naman. Isasangkot mo pa sa plunder. Kung hindi nyo kaibigan, hindi kayo tutulungan nun. Sen, Kanina pinaliwanag ko Opo, kasi gusto ko mangako ng mga bagay na maaari kong may tulong sa kanila Oho. sa mga darating na panahon. Tatawanan lang nila ako eh. Siguro sasabihin niya, boss, huwag na. Ikaw naman ay number 33 ka eh. Di ba? Kung ikaw ay number 2, boss, sigurado. May Mga- laban tayo dyan. Yan, oo. Di ba? May impluensya ka na pag Oo. nagkataon, oo. Pero kung gano'n, sa layo, Sen, kaibigan lang kita. Kung hindi kita kaibigan, Oo, tatagpuan pero na kita. ngayon, ayan, ginawa nila ako ng usap. Ginawa nila ako ng kaso. At Opo. pinasasagot ako sa takdang panahon. At sasagutin ko naman po yan. Kaya lang, hindi naman po ako optimistic. Alam ko po kahit ano pang isagot ko, dahil sa kagustuhan nila, na mawala rin ako doon sa mga pagtatalong importante, Oho. lalong-lalo na po yung pagtukoy ng tunay na may kasalanan dahil sa flood control na yan, gagawin po nila lahat. Lahat, Alang-alang lamang po doon sa kanilang kagustuhan, mapagtakpan lahat ang mga magnanakaw at mga walang hiya sa gobyernong ito. Pero Sen, curious lang ako. Hindi naman ako, kumbaga, hindi ko po alam ang rules. Halimbawa, nakulong ho yung ibang kasama ninyo, no? Wala na kayong 24. Kailangan pa rin ba nilang maka-13? Para, ganun po. So, Kaya nga sinusungkit nila yung gustong sungkitin. Pero hindi ako naniniwalang may masusungkit dito. ayun. Oo. So, Pero sila, nervyos na nervyos. Oho. Kinamayan ko lang si Senator Lito Lito Lapid, Lapid opo. Pinagpaliwanag nila. Kaya tumayo ka ron. Sabihin mo, hindi ka kumakalas sa amin. Sa nervyos nila. Masama bang kamayan ko yun, kapareho kong Oo Kapampangan? nga po naman, Kapampangan. Nagpasalamat lang ako. Sabi ko, Senator Lito, talaga naman ako, hindi ko maalaman kung paano kita pasasalamatan Oo. sa pinapadala mo sa aking tibok-tibok. tibok-tibok pala. Mga kababayan, ang tibok-tibok po ito ay Maha Blanca. Yun. Napakasarap po niyan. Aha. Nanggagaling po yan sa Porac, Pampanga. Pampanga. Pero Jen, bago tayo magtapos, Opo, opo. nabalitaan ko kasi merong tropical storm. Nako, yun na. Ba? Tropical storm, mainit na pa, may bagyo ngayon eh. Oo, ang tawag ay Jiangmi. Oh. Jiangmi has entered the Philippine Area of Responsibility at 12:30 a.m. today. Okay na lang. Opo. May 29, 2026. And was assigned the domestic name Doming. Oh, yan. Doming pala. Doming, bagyong Doming. Oh, Ba't ka naman nabanggit, Sen? kaya ako nababanggit ito dahil sa pinag-uusapan natin na talagang gustong-gusto nilang gagawa ng lahat ng kanilang magagawa Opo. para sa ganun maisara, pagtakpan ng ganap ang paghalukay nitong flood control Oho. issue na ito. Trillion peso scandal. Matatahimik lang ang kanilang, siguro, Opo. ang kanilang buhay pansamantala kapag ito ay natakpan nila at magagawa lamang nila kung nandun na naman sila sa minorya. Kagaya ng ginawa na nila. Oho. Ito, hindi na natin kailangan patibayin. 9 na buwang singkad, Jen, walang ginawa
Ang Totoo. pagtatakip na puro pagtatakip at gumawa pa ng kondisyon na para ipagpatuloy, kailangan pumirma kami. Wala na talaga. Wala na talagang asahan. Kaya ko lang nabanggit si Domeng. Opo. Ayun. Kailangan lang makialam na naman ang kalikasan. Shout out natin si Domeng. Oy, maganda may wag masyadong lakasan. Ha? Kawawa kami dito. Walang matinong flood control sa Pilipinas. Oh, yung mga dapat na gagawin ngayong 2026, hindi naman ginagawa. Kasi nga allergic sila sa proyekto. Ano ba yan? O yung ilinagay na tubo naman na, hindi ko alam, para sa inyong paturo-turo tong si Vincision di ba? Oh. Maging ano ka, kung maaari, konting ano lang. Huwag masyadong malakas. Alam naman ho natin, wala makakapigil dyan sa mga bagyo na yan. Sa ayaw sa gusto natin, from A to Z, sa loob ng isang taon, kailangan natin danasin yun. O kunyari, hanggang ano lang tayo, hanggang P, pasalamat tayo. Hindi tayo umabot na Z. O nasa D na pala tayo ngayon, doming na. Ang bihira talaga. Naku, alam niyo kung plano nila ng pagtakpayan, mahirap yan kasi tuwing bumabagod, bumabaha. Wag naman sanang Maalala ng tao yun, naman sanang dumating si Domeng na dala-dala ang lahat ng buhos ng ulan na kanyang madadala rito. Oho. Ako nakikiusap ako sa iyo, Domeng, habang ikaw ay nandyan pa lang at hindi ka pa talaga nalalasa. Sapagkat ang mga kababayan namin, bugbog na sa kahirapan. Nako. Kung gagawin mo lang ito para ipaalala uli sa amin, sana matauhan naman yung mga taong nagtatangka na naman para sa ganoon ay takpan ito. Nako po. Ito din, kaya ako nasabi lang. Opo. Hanggang gaano pa bang kailangan nila? Di ba? Ba't di nila ayusin ang problemang ito para sa ganoon? Sumulong na ang bansa natin. Yeah. Kesa kung ano ang pinaggagawa. Marana na move on na tayo, yung totoong move on. Di ba? Tapusin na natin to. Pakulong na yung mga dapat pakulong. Hindi si Jinggoy. Iba yun. Si Jinggoy, pagka napakulong na natin yung mastermind at nagkalitaw-litaw sa mga ebidensya, may pananagutan siya, ikulong din siya. Pambihira. Pero para ikulong siya, para mapakita sa SONA na meron na nakakulong, may problema tayo dun. Kausap mo puro congressman, isang congressman. Si Jinggoy at mga congressman, walang kaibahan. I mean, pareho silang mambabatas, dumadaan sa kanila ang kapirahan ng sambayanan. Diba? Sa kanila dumadaan yung mga proyekto. O nasa si Gordiola, nasa si Romualdez, nasa si Zaldico, wala. O sabihin na natin, wala. O nasaan yung mga may pananagutan. O. Sa tingin ko, baka lumala pa ang problema natin. Oho. Baka naghihintay pa ng mga 3 Yolanda siguro ang huwag bihira naman sana. naman talaga. Yolanda, Oo. napakabigat po niyan. Ano? Ay, nako. Happy birthday muna kina Mark Angel. Ayun na nga mga kababayan, rumekta ho tayo dito kay Sir Lito Banayo. Papasadaan pa ba natin? Kailangan marinig ko ng ating mga kababayan. Yung taon na lang ang natitira sa'yo, normally bumababa ang iyong approval rating with the singular exception of si PRRD. Pero ang dito sa huling survey ng SWS, masyadong alarming yung pagbagsak ng satisfaction rating. Hindi ho yan si PH Update ang nagsasalita ha. Political strategist ho yan. Kumbaga, pagka medyo alanganin ka sa politika, yan ang mga pinapatawag mo kung ano magiging optics, kung ano magiging strategiya, anong magiging mga galaw ng administrasyon para mapanumbalik ang tiwala na sambayanan. Hindi ko alam, ang galaw ko ata na gagawin nila, pakulong lahat ng kalaban nila sa politika, hindi naman magiging epektibo yan at nakikita yan ng ating mga kababayan. Ng net satisfaction rating. Ibig sabihin, napakadami o mas marami ang hindi satisfied, hindi nagugustuhan ang palakad ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Marcos kontra sa doon sa mga natutuwa o okay lang sa kanila yung pagpapatakbo o pag-ugit ng ating pamahalaan. In fact, if I am not mistaken, this is the yung bang 2 years and 2 years before the end of their term, no? Ito yung pinakamalaking net dissatisfaction rating na minus 15% sa buong kasaysayan ng ating pamahalaan mula noong EDSA 1, mula noong 1986.
At ang natatandaan ko si Presidente GMA noong 2 taon na lang ang natitira sa kanyang pamamahala, -6 ang net dissatisfaction rating, no? Negative satisfaction rating. So itong -15 ay talagang alarming by any measure. Opo, pag mga ganito, pahirapan na rin ang pagbangon po, Shirlito, habang papalapit po yung national elections din. Unang-una, Admar, even without the net satisfaction, the negative satisfaction rating na -15, talagang ang na-tiyempo tayo sa napakahirap na sitwasyon sa ating ekonomiya. No? And wala tayong nakikitang masyadong elbow room para sa kasalukuyang administrasyon na gumawa ng mga nararapat na solusyon, lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, no? Pati sa pag jumpstart ng ating ekonomiya, sapagkat halimbawa, sa DPWH, napakahalaga niya sapagkat yung infrastructure spending ay napakalaking bagay sa pagpapaunlad o pagpapabuhay. Huwag na natin sabihin pagpapaunlad, yung para mabuhay na muli ang ekonomiya. Hanggang sa ngayon, wala namang proyektong naibibid out na significantly, no? Dahil nga natatakot ang mga kontraktor, maski na yung mga lehitimong kontratista, na lumahok sa public bidding sa DPWH dahil nga dito sa napakalaking iskandalo na nangyari, no, sa flood control. Ayaw nilang yung kanilang image o yung kanilang reputation bilang kontratista ay magkaroon ng problema in the future, no. So napakaliit. On top of that, yung ating fiscal deficit palaki ng palaki dahil halos lahat naman inaangkat na natin, maging bigas, maging mais, maging gulay, no, isda. Napakarami nang inaangkat natin na pangunahing bilihin. Samantalang napakaliit naman by comparison yung value ng ating exports, kasi yung pinakamalaki nating export product, yung electronics, yung mga semiconductors na yan, ang value added natin dyan o ang dinadagdag natin sa balor niyang mga exports na yan ay trabaho lamang. No? Sapagkat halos lahat, o hindi lahat, ng raw materials at supplies ay inaangkat din natin. So napakaliit nung net effect niyan sa ating ekonomiya. At kanina nag-announce si Pangulong Marcos halimbawa na successful daw yung kanyang Diyan, nawala na yung sound dyan eh. Diyan nawala yung sounds eh. Oh, forward ko na, wala tayong magagawa, walang sound eh. Dito, magkakasound na dito sa bagay na to. Ginagawa ng halos lahat ng hanay ng ahensya, ng pamahalaan, hindi lang dito kundi sa buong mundo. At sasabihin nilang yung mga ngayon magdedepensa nung linya ni Pangulong Marcos na ayaw niya noong teleconferencing, wika nga, magiging tuta sila ng pamahalaan, di ba? Tuta sila ni BBM. Ayun ang napakasimpleng sa payak na pag-uunawa ng taong bayan, yun ang sasabihin. Kasi presidente na mismo nagsabi na tutol siya. O de kung ikaw sumang-ayon ka doon sa pagtutol niya, edi tuta ka ng presidente. Opo, tsaka paano po yun? Naunang sinabi po ni PBBM na hindi niya inuutusan na maaresto si Senator Bato, pero ngayon nagko-comment siya na hindi siya dapat makasali through online. Paano yun? Di ba lalabas na parang siya ang nagpapahuli talaga kay Senator Bato. Anong tingin mo dun, sir? Totoo, MJ. Hindi ba gusto nilang isoga sa ICC? At therefore, ang magdedetermine kung si Bato, Senator Bato ay may kasalanan talaga o mako-convict o ma-acquit ay ICC. Silang judge doon. Hindi ang Pangulo natin, hindi tinanggihan na nga niya ang ating hudikatura ang dapat na humawak ng kaso ni Bato, di ba?
dahil binibigay na nila sa ICC. So anong karapatan niya ngayon para sabihin para ano no nakikita mo naman na iba-iba ang kanilang mga pinagsasasabi. Nakakasawa na eh. Matatandaan mo, ilang beses paulit-ulit na sinabi niya nung bago siyang presidente hanggang noong 2025 na ayaw niyang manghimasok ang ICC dito, hindi niya kikilalanin ang anumang warrant of arrest o anumang aksyon na gawin ng ICC dito sa Pilipinas. Pero ano ginawa? Kinidnap nila si Pangulong Duterte, hindi ba? Ilang pagsisinungaling na kasi yan eh. So wala nang naniniwala. Kanya nga, yung net satisfaction rating, pabagsak ng pabagsak. At ang nagkaroon ng survey tungkol sa trust or tiwala ng taong bayan sa Pangulo ng Pilipinas, palagay ko negative din ang mangyayari dyan. Opo, pag-usapan po natin, Sir Lito, yung bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong darating, Huwebes ba yan? Ito, bantay ko kayo mga kababayan. Pag nag-umpisa, iyaang pagdinig na yan, muling aalagwa. Aalagwa ho yan. Iyaang trust rating ng at approval rating ng Senado. Panigurado ho, aalagwa yan. Manuwala ho kayo. Bayata yan o Miyerkules. So, this coming week, Huwebes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga eh. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisa na, no? Dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang nag-chairman ng subcommittee na yan. Correct. So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyan wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Hindi na nga, 'di ba? Ginawa na ang chairperson si Pia Cayetano eh. Kasi gusto nilang doon tayo sa kumbaga, kunin natin ito sa banayad, okay? Walang kulay, wala lahat. Si Pia Cayetano pupunta dito. Siya ang tatrabaho. Gusto nyong mga walang hiya kayo gusto nyo talaga ng problema. Ayan, Rodante Marcoleta, siya sira ulo na to. Opo, sir, ano sa tingin nyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules. Marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo na mangyari yan. Ano lang yun, kumbaga, pinapakalma na lang nila sarili nila. Political strategies. Kumbaga lahat ng possible outcome, linarunan nitong mama na to sa utak niya. Ano ba yung kada individual na senador, kinonsidera na niya kung magkakaroon. May partida dyan sa nangyari na yan kay Senator Jinggoy. Nagpunta na siya ng Sandigang Bayan. Anong gagawin ng i-atras nila? Nahihain na. Wala na ho yan. Wala na. Yung magkapatid na bilyara, wala yun.
Hindi, papayag ba naman ng mga bilyar na walang eleksyon sa 2028? Kung basta they because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no. Tikisa na ito kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan. Yan. Panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no. Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera, no. Yun ang hinihintay ng taong bayan. At mabuti naman, saludo ako kay Senate President Alan Cayetano at ginawa niyang priority yaang pagbukas na muli ng hearings ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ngayon ba, ang tanong, yan bang ginawa na yan, itong si Senator Alan Peter Cayetano, dahil feel niya lang? Di ba? Dahil feel niya lang, ganon? Hindi. Ano ito? Public clamor ho ito. Merong pressure sa sambayan ng Pilipino. Dahil yung nagdaang administrasyon, nagdaang liderato ng Senado hindi pinapansin. Kaya ngayon itong bagong kaya nga sumadsad ng approval at trust rating ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, mga sangay ng pamahalaan dahil diyan sa issue na yan. Ngayon, alam ng bagong liderato kung ano ang dinadaing ng sambayan ng Pilipino. Hindi dahil gusto ni Alan Cayetano, dahil gusto yan ng ating mga kababayan. Di ba? Para makamagbubuo na tayo. Oh, sir, bago lang pulit si partner Admar. Tingin mo, sir, may papakulong. Yes, Admar. May papakulong lahat ng mga taga Cayetano majority bago po ang flood control investigation ngayong pong Webes. Kasi ngayong araw, may nagpiyansa na po si Senator Jinggoy. At may mga iba pang kaso na hinaharap itong mga kasama niya sa mayorya. Pwede nilang gawin yan, ano? Actually, ginagawa na nila, no? Yung tinatawag na weaponization of the law against their political enemies, against the opposition, against even media, yung mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at kanilang opinion, ano? 'Di ba? Kinakasuhan din. Lahat na lamang ng kumokontra sa administrasyon ay kinakasuhan. Pero unang-una, Admar, MJ, lagi ko nga sinasabi doon sa mga kaibigan kong senador sa new majority, meron tayong Diyos na nakikita ang lahat, no? At pangalawa, meron tayong taong bayan na galit na sa sitwasyon ng ating bansa. Nagpupuyos na ang kanilang damdamin, no? Dahil hindi lamang dahil sa hirap ng buhay, kundi yung malalaman pa nila na kaya sila isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila naghihirap ay dahil sa pagnanakaw, sa sobrang kasakiman ng ating mga leader. No? So palagay ko, tingnan natin, ano? Tingnan natin. Talagang siguro gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Pero hintayin naman nila ang silakbo ng damdamin ng taong bayan. Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Yes, Admar. Yung power struggle po dyan ngayon sa Senado, ito ba may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara. Miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating die-hard Duterte haters. DDH. Yung mga sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip na sa balat ng lupa, no? Miski sila inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara.
So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Yun ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanila nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Admar, lumang tugtugin na yun, sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong Kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kay Buloy, 'di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Inhumane. Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating pangulo, mag-80 anyos na actually. 80 years old na nga last di ba? 80, correct. Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya lalong umigting, no? Kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. Opo, dumarami ba ang kanilang kalaban? Gumagawa ba sila ng maraming kalaban po ang gobyerno ngayon, ang administrasyon ngayon, Sir Lito? At makabubuti ba ito sa kanila? Considering, lalo na ito, parang napaghalata ng ating mga kababayan, bakit panay yung may mga reklamo, may mga kaso? Itong nandito sa majority ngayon at atat sila na talagang makasuhan, mabumilis ang kaso, agad na maaresto si Senador Bato, full force. Tapos yung mga wanted daw, nakita ko sa post sabi nung isang dating general ng pambansang pulisya, may mga dati ng mga wanted sa kidnap for ransom na may mga patong pa sa ulo na matagal nang naging wanted. Hindi ganito porsige ang pagtugis po nila, Sir Lito. Yun na nga, malinaw na malinaw na ang
direksyon ay laban lamang sa oposisyon, laban lamang sa mga kaaway sa politika. Kaya lalong nagagalit ang tao. Parami ng parami, hindi lang yung mga biktima ng kanilang weaponization of the law, yung mga taong bayan na nakikita na ano ba to? Sobra naman ito, no? Natatandaan ko nung panahon ni tatay ni BBM, nung si Ferdinand Marcos Sr., naging sigaw ng bayan noon tama na, sobra na, palitan na. Ganyan din ang mangyayari dito. Pag ganyan ang kanilang ginagawa, hindi nila lulubayan ang kanilang mga kaaway o katunggali, hindi naman kaaway, katunggali sa politika na parte naman ng demokrasya na merong majority, may minority, may opposition at may administration, no? Opo, bilang panghuli na lang na topiko po, no? Panay ngayon ang paliwanag ng mga politiko na bumoto o papabor sila dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa kanilang mga constituents. Di ko lang alam, pangalawang beses na ba nila itong pagpapaliwanag kasi nung una, di ba, sa last election, nagpaliwanag din sila. Sa tingin nyo po, sa hinaharap, no, lalo na, mayroon pang pending sa Korte Suprema po, no, yung pag-question ni BP Sara. At itong nakikita nyo po na possible, baka ma-acquit lang din ang pangalawang Pangulo. Finish na ba ito at yung mga sumuporta against sa pangalawang Pangulo magiging finish na rin ba, Sir Lito? They will try everything, Admare, no? Huwag na tayong, kaya nga yung meeting dun sa Soler, inano ko na, sinulat ko na at sa mga interview ay in-explain ko na. Bagamat maaring mahirap gawin, no, the fact na pinag-uusapan nila ng mga leader ng Kamara, no, the fact na pinag-uusapan yan, ibig sabihin they are, scraping the bottom of the barrel to find solutions to the political problems that they face, no. So lahat ay gagawin nila. Ngayon, siguro yung last or ultimate solution dyan na huwag naman sana nilang gagawin ay yung possibility of martial rule or martial law na ginawa din naman ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong 1972, no? Huwag naman sana, no? That will be testing the fate of the nation too much, no? Opo, and yung possibility naman po na tawag nito, yung may magbabaliktad pa ba niyan pag nakita nila na hindi talaga natin mapuruhan ang mga Duterte? Tingin nyo, pag nagbaliktad sila, tatanggapin sila ng pangalawang Pangulo or nakalista na sa pangalawang Pangulo kung sino yung mga naging friends niya noon na hindi na ngayon? Alam mo, Admar, miski nung umpisa pa lamang yung mga impeachment na yan, no, kontra sa pangalawang Pangulo, ang aking prediction ay baka umabot ng 16 to acquit, hindi 16 to convict. Posibleng dahil nga nagkatikisan na itong majority and minority ngayon, posibleng ngayon na bumaba yung 16. Ibig sabihin, hindi na 16 to acquit, no? Kasi 16 ang kailangan para conviction. Posibleng bumaba na yung 16 na magko-convict, na mag-a-acquit, no? Posibleng mga ano na lang yan, siguro mga mababawasan niya ng 5 o 6 pa galing sa minority ngayon, yung 11, no? Mahahati pa yan. At yan, in the end, babaliktad at boboto rin for acquittal, no? So far, tumatama yung aking mga prediction. Palagay ko, tatama pa rin ako sa prediction kong yan, no? Ngayon na nga mga kababayan, ako sangayon ako sa sinasabi na yan itong si political strategist Sir Lito Banayo. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat.